Ayon sa pinakabagong mga ulat, isang Chinese-American na lalaki ang gumastos ng humigit kumulang $100,000 upang makabili ng isang video mula sa dark web at siya rin mismo ang personal na nagsubiti ng ebidensyang ito sa FBI na siyang nagbukas ng isang ganap na bagong direksyon ng investigasyon. Habang mas lumalalim ang pagsusuri, lalo ring naging mabigat at masalimuot ang mga natuklasang detalye. Sa pag-usad ng investigasyon, lumantad si Tian Hairong at Cheng Ching Song matapos mapansing may mga hindi maayos na na-edit na chat logs at may mga ebidensyang pinaghihinalaang gawa-gawa na umano'y may kaugnayan sa mga pangyayari sa Bulgari Hotel. Dahil dito, unti-unting nabuo ang mga larawan ng mga nakatagong koneksyon sa pagitan ng Tianyu Media, Mango Media at isang mas malawak ngunit lihim na network ng kapangyarihang kumikilos sa likod ng mga eksena. Ngunit hindi doon nagtatapos ang mga revelasyong ito. Kamakailan lamang, isang umano'y 270 billion operation ng money laundering ang nabunyag at ang mga pangalang sangkot dito ay mabilis na yumanig sa buong mundo ng Chinese social media na nagdulot ng malawakang diskusyon at pangamba. Samahan ninyo kami habang isa-isa nating inilalahad ang buong kwento sa video natin ngayon. Bago tayo magsimula, welcome sa aking YouTube channel kung saan sa likod ng mga ilaw ng entablado, pulang carpet at perpektong ngiti, may mga kwentong bihirang marinig. Mga lihim na pilit tinatakpan, mga pangyayaring hindi kailanman ipinaliwanag at mga tanong na hanggang ngayon ay nananatiling walang sagot. Ito ay mga kaso ng showbiz na may mas malalim na kwento at hindi haka-haka. Hindi chismis, kundi mga pangyayaring may bakas, may dokumento at may mga tanong na kailangang sagutin. Kung mahilig ka sa mga ganitong content, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang masusing paglalahad ng mga kasong bihirang pag-usapan. Tungkol sa nasabing video mula sa dark web na isinuko sa FBI. Mas maaga nang iniulat ng komentaristang si Lee Muyong na isang Chinese-American na lalaki ang nagbayad ng $100,000 upang mapanood ang isang video na nagpapakita ng malubhang pananakit kay Yu Menglong. Noong mga nakaraan, ang parehong individual ay hayagang lumabas at kinumpirma ang impormasyong ito. Sa isang screenshot, may nagtanong sa account na may pangalang Anti-Communism Means Anti-to-End kung sila ba ang bumili at nag-download ng naturang footage. Malinaw ang naging sagot ng account at sinabing oo, sila nga iyon. Kinumpirma rin nila ang halagang ginastos na $100,000 at ipinaliwanag na ang video ay naipasa na sa FBI at hindi maaaring ibahagi sa publiko dahil lalabag ito sa batas ng Estados Unidos lalo't itinuturing na ngayon ang nasabing footage bilang opisyal na ebidensya. Nang tanungin kung may nilalaman ba ang video na partikular na sensitibo, ipinaliwanag ng individual na wala silang nakitang ganoong eksena. Ayon sa kanila, ang nakita lamang ay malinaw na nagpapakita ng matinding pananakit at mapang-abusong pagtrato kina Yu Menglong at sa kanyang aso na si Fu Li. Ang nasabing individual na naninirahan sa California ay nagpahayag na hindi siya taga-subaybay ng mga Chinese celebrity at wala siyang anumang kaalaman tungkol kay Yu Menglong bago niya napanood ang video. Ayon sa kanya, ang tanging malinaw niyang naaalala ay ang eksena kung saan si Yu Menglong ay bigla na lamang ibinagsak at walang anumang putol o transition ang video. Dagdag pa niya, ang aso na si Fu Li ay pinatay rin sa mismong lugar. Makaraan ang 2 araw mula nang ibagsak si Yu Menglong. Natagpuan ang katawan ni Fu Li sa damuhan sa labas ng isang residential area. Lumitaw sa mga ulat na pareho silang dumanas ng matinding pananakit sa parehong araw, bagamat ang pangalang Huotwei ay hindi lumitaw sa nasabing footage. Sa mismong video, habang isinasagawa ang pananakit kay Yu Menglong, maririnig ang walang tigil na pag-ungol at pagtahol ni Fu Li. Isang babaeng may kulay rosas na buhok na kinilalang si Song Yirin, at isa pang individual na nagngangalang Fan Xiaohua na kilala rin bilang Fan Shichi ang nakita umanong naninipa kay Fu Li. Inilarawan ng source ang isang maikling clip kung saan maririnig si Yu Menglong na paulit-ulit na tinatawag si Fu Li at malinaw na nakikilala ang kanyang boses kahit hindi tumutugma ang lugar sa mga dating nalalamang lokasyon.
Sa video, maririnig umano si Yumanglong na nagtatanong kung bakit nila ginagawa ang mga iyon habang paulit-ulit niyang hinihiling na wag saktan si Fu Li. Ipinapahayag din niya ang kanyang paghingi ng paumanhin. Sinasabi na labis ang sakit na kanyang nararamdaman at tinatanggap na maaaring hindi na sila muling magkasama. Sa sandaling iyon, ayon sa paglalarawan, si Yumanglong ay duguan at gumagapang patungo kay Fu Li na nooy halos hindi na gumagalaw matapos sipain. Isang boses ng babae ang maririnig na nanunuya, hinihikayat siyang gumapang at bilisan pa ang kanyang galaw habang tumatawa. Kinumpirma rin ng source na si Yumanglong ay buhay pa bago siya ibagsak, bagamat halos wala ng malay at ang kanyang mukha ay hindi na makilala dahil sa matinding pananakit. Bukod dito, noong ikasiyam ng Oktubre, isang tagahanga mula sa Taiwan ang naglabas ng ilang pahayag sa Douyin kung saan iginiit niya na dahil sa patuloy na sensura ng pagsikil ng Chinese Communist Party, maraming individual na nagsalita para kay Yumanglong o may hawak na ebidensya ang umunoy na black, pinatahimik o tuluyang nawala. Dahil dito, karamihan sa impormasyong umiikot ngayon ay nagmumula na lamang sa mga hindi opisyal na pinagmulan. Ibinunyag din ng parehong tagahanga na si Yumanglong ay kinontrol umano ng hindi bababa sa 40 araw at nawalan na ng kalagayan bago pa ang 2 ng Agosto. Ayon pa sa ulat, siya ay paulit-ulit na inilipat noong 10 ng Setyembre sa iba't ibang lugar, kabilang ang mga pribadong villa, hotel at ang Sunshine Shandong Residential Complex. Binigyang diin ng tagahanga na may mga saksi at video na sumusuporta sa mga pahayag na ito. Iniulat din nila na sa dark web sa Hong Kong at Taiwan, may isang individual na nag-alok ng 20 million new Taiwanese dollars, katumbas ng humigit kumulang $620,000 kapalit ng impormasyon tungkol sa katawan ni Yumanglong matapos ang kanyang pagkamatay. Dahil dito, muling umusbong ang dating espekulasyon na ang katawan na nakita sa 2 pagkakataon sa pinangyarihan ay maaaring hindi talaga kay Yumanglong, kundi sa isang stand-in, isang posibilidad na ngayon ay itinuturing ng ilan na mas kapanipaniwala. Samantala, may ilang netizen ang nakapansin na si Ji Guangguang ay umano'y may kaugnayan din sa pagkamatay ni Liu Xiaoyu. Ang Shanya Hospital, kung saan nasawi si Liu Xiaoyu ay sinasabing pagmamay-ari ng pamilya ni Ji Guangguang at matagal nang iniugnay sa mga aligasyon ng illegal na organ trafficking. Matapos ang insidente ni Yumanglong, lumitaw ang mga ulat na si Ji Guangguang ay tumakas patungo sa Keki Industrial Zone sa Myanmar. Bukod pa rito, natuklasan na ang impormasyong may kinalaman sa petsa ng kapanganakan ni Shin Chi, isang shareholder sa State Power Investment Corporation, ang kumpanyang nagsusuplay ng kuryente sa mga pabrika sa Hilagang Myanmar ay bigla na lamang nabura sa buong internet. May mga usap-usapan na si Shin Chi ay sumasailalim sa plastic surgery upang baguhin ang kanyang anyo, posibleng bilang pagtatago ng kanyang tunay na identity. Sa kabuuan, tila desperado ang mga individual na ito na burahin ang kanilang mga bakas marahil dahil ang mga lihim na kanilang tinatago ay masyadong mabigat upang ilantad sa publiko. Patuloy bang pinoprotektahan ni Tian Hairong at Cheng Ching Song ang isa't isa? Noong 3:06 ng hapon noong 10 ng Nobyembre, muling nagsalita sa publiko ang tinaguriang capitalist widow na si Tian Hairong. Sa 2 pagkakataon, inilabas niya ang kanyang chat logs kasama ang pulang buhok na si Cheng Ching Song at iginiit na ang layunin niya ay linawin lamang ang katotohanan. Ayon kay Tian, nagkita sila ni Cheng sa pagitan ng 7 o'clock hanggang 9:50 ng gabi noong 10 ng Setyembre sa restaurant na matatagpuan sa lobby ng Bulgari Hotel sa Beijing. Sinabi niya na si Cheng umano ang nag-edit, nagbago at naglabas ng kanilang pag-uusap nang hindi ipinapaalam sa kanya. Bilang isang ipinanganak noong dekada 70s, ipinaliwanag ni Tian na bihira siyang gumagamit ng internet kaya hindi agad siya nakatugon. Nang malaman niya ang buong pangyayari, agad umano siyang nagsumbong sa pulisya, kumuha ng abogado at nagsampa ng kaso laban kay Cheng. Ayon kay Tian, ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ngayon ng mga otoridad.
Tinukoy rin niya ang isang mahalagang tanong kung bakit maliban sa bahagi ng usapan tungkol sa lugar ng kanilang pagkikita ay binura ni Cheng ang mensaheng nagsasabing, "May inaasikaso ako," upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Inilabas ni Tian Hairong ang parehong mga video at larawan kabilang ang buong pag-uusap nila sa WeChat, mga screenshot na inilabas ni Cheng Ching Song para sa paghahambing, ang resibo ng kainan mula sa Bulgari Hotel at pati na rin ang electronic payment record. Gayunman, sa masusing pagsusuri sa mga larawang ito, lumitaw ang ilang malalaking hindi pagkakatugma na posibleng naglalantad ng isang mahalagang nakatagong katotohanan. Ayon sa komentaristang si Limuyan, sa screenshot ni Tian, nagpadala si Cheng ng mensaheng okay lang ako. Sumagot naman si Tian gamit ang heart at hug emoji. Subalit sa screenshot ni Cheng, ang mga parehong emoji ay ipinadala sa 6:41 ng gabi, eksaktong 1 minuto ang pagitan. Sumunod pa rito, sa bersyon ni Cheng, matapos maipadala ang mga emoji, nagpadala si Tian ng mensaheng, "Galing ako sa airport kaya bandang 9:00 ako makakarating at ang oras na nakalagay ay 6:41. Ngunit sa screenshot ni Tian, ang eksaktong parehong linya ay lumitaw sa 6:43. Bakit magkaiba ang oras ng parehong mensahe? Kung muling titingnan ang mga screenshot ni Tian, makikitang matapos ang naturang mensahe, agad na sumagot si Cheng ng, "May inaasikaso ako," at sinundan pa ng walang pagmamadali. Gayunpaman, sa mga screenshot na inilabas ni Cheng, ganap na nawawala ang linyang "may inaasikaso ako." Bakit kaya ito binura? Bukod dito, naglabas si Tian ng 2 piraso ng sinasabing ebidensya. Una, ang resibo ng kainan mula sa Bulgari Hotel at ikalawa, ang screenshot ng electronic payment record. Ngunit kapwa ang dalawang ito ay may seryosong problema. Ayon sa resibo ng Bulgari, noong 10 ng Setyembre 2025, umupo raw sila sa table number 13, umorder ng 3 putahe, 2 soft drinks at 1 serving ng Italian cheese na may kabuang halagang 1,538 RMB kasama na ang buwis at service charge. Ngunit kapansin-pansin ang kondisyon ng resibo na tila bago at halos walang kahit isang gusot. Posible bang ang isang resibong itinago ng halos 1 buwan ay manatiling nasa perpektong kalagayan? Bukod pa rito, ang oras na nakalagay sa resibo ay 19:17 na nangangahulugang sa oras na iyon ay nakaupo na sila at naka-order. Gayunpaman, ayon sa mga screenshot ni Cheng, patuloy pa rin ang kanilang pagme-message sa WeChat bandang 19:36. Kung gayon, tunay nga ba na nagkita sila? Ipinapahiwatig ng resibo na magkasama silang umupo sa table 13 at umorder bandang 19:10. Kung ganito, pagsapit ng 1936, dapat ay kumakain sila. Bakit kung gayon, patuloy pa rin ang kanilang pag-uusap sa WeChat sa oras na iyon? Maaaring isipin na kung matao ang lugar. Nagme-message sila upang hindi marinig ng iba, ngunit malinaw sa resibo na 2 lamang ang nasa mesa. Dahil dito, lalong lumalakas ang hinalang may ginawang pagsisinungaling at sa pag-edit ng mga larawan, tila may nakaligtaang mahalagang detalye. Sa halip na linisin ang sitwasyon, mistulang na ilandad pa ni Tian ang sarili niyang panlilinlang. Hindi lamang nito pinagtibay na may binago si Cheng sa mga screenshot, kundi ipinakita rin na may kahina-hinalang aspeto sa sarili niyang ebidensya. Sunod, tingnan naman ang screenshot ng electronic payment record na inilabas ni Tian. Nakasaad dito na ang oras ng bayad ay 21:20:26 noong 10 ng Setyembre at ang halaga ay 1,538 RMB, eksaktong kapareho ng nasa pisikal na resibo. Ngunit sa halip na patibayin ang kanyang kwento, lalo pa nitong pinahina ang kanyang kredibilidad. Sa mga chat screenshot, makikita ang system status bar, signal, wifi at iba pa ay nagpapakitang parehong iPhone ang ginagamit ni Tian at Cheng.
Malinaw ang kaibahan ng iOS status bar kumpara sa Android. Gayunpaman, ang screenshot ng electronic receipt ay malinaw na may Android-style status bar. Ano ang paliwanag dito? Kung parehong iPhone ang gamit nila, bakit ang electronic receipt ay tila kinuha mula sa isang Android device? Sino ang maaaring magpaliwanag nito? Sa puntong ito, malinaw na hindi inilalantad ni Tian si Cheng kundi tila tinutulungan pa siyang linisin ang kanyang pangalan. Ang isa ang nagsulat ng istorya at ang isa naman ang gumanap. Tila isa itong perpektong duet. Ipinapahiwatig ng ganitong koordinasyon na ang mga taong nasa likod nila ay nagkakandara pang kontrolin ang takbo ng opinyon ng publiko. Gayunpaman, ang kanilang galaw ay puno ng pagkakamali. Habang mas sinusubukan nilang bigyang katwiran ang kanilang mga sarili, mas marami ring butas ang lumilitaw. Kung ating iisipin, ang isang biyudang mayaman na tinatayang 1.3 billion RMB ay gagamit ba talaga ng Android phone? Tila hindi ito imposible, ngunit para sa marami, tila malabong mangyari iyon. At kung si Cheng naman ang pag-uusapan, batay sa kanyang personalidad, malabong gumamit siya ng Android dahil maaaring hindi ito tumutugma sa imaheng nais niyang ipakita. Kung gayon, kung ni isa sa kanila ay hindi gumagamit ng Android, saan nagmula ang screenshot ng electronic receipt? May posibilidad bang isang tao mula sa Bulgari Hotel ang nagbigay nito? Kung ganoon, bakit gagawin iyon ng isang empleyado ng Bulgari? May kinalaman ba sila sa paggawa ng ebidensya? May umiiral bang koneksyon? Kapansin-pansin din na sa panahong iniuugnay sa pananakit kay Yu Menglong, ang dating account ni Shenwan Diaocha ay nagpost ng isang video na nagpapakita ng sahig na may natatanging octagonal pattern, isang disenyo na kilala bilang katangian ng Bulgari Hotel. Ayon sa mga source, ang naturang video ay totoong kinunan sa Bulgari Hotel at ang taong makikita roon ay si Fan Xiaohua, na kilala rin bilang Fan Shiqi. Sa video, makikita umano siyang pinipilit si Yu Menglong na ilabas ang isang USB drive na nilunok niya. Sa puntong ito, muling bumabalik ang pansin sa mensaheng binura ni Cheng Chingsong. Ang mensaheng, may inaasikaso ako. Ano nga ba ang tinutukoy niyang inaasikaso? Posible bang may kaugnayan ito sa insidenteng pinilit si Yu Menglong na ilabas ang USB? Ang katotohanang nangyari ang matinding pananakit kay Yu Menglong sa loob mismo ng Bulgari Hotel ay nagpapahiwatig na hindi bababa sa ilang empleyado ng hotel ang maaaring may nalalaman tungkol sa naganap. Higit pa rito, ang umano'y pagbibigay ng peking ebidensya ng Bulgari kina Tian Hairong at Cheng Chingsong ay nagbubukas ng mas mabigat na tanong. Tinutulungan ba ng hotel ang mga sangkot upang magsinungaling at takpan ang katotohanan? Dahil dito, hindi maiwasang itanong kung may direktang pananagutan ba ang Bulgari sa kaso ni Yu Menglong. Samantala, lumalawak din ang usapin kaugnay ng isang sinasabing 270 billion money laundering scandal na kinasasangkutan ng Mango Media. Ang Tianyu Media, ang ahensyang kinabibilangan ni Yu Menglong at ang parent company nitong Mango Excellent Media ay nadawit sa mga aligasyon ng malalim na katiwalian at iligal na galaw ng pondo. Noong ikasiyam ng Oktubre, agad nang magbukas ang stock market, kapansin-pansing bumagsak ang presyo ng shares ng Mango Excellent Media. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, nagsara ang stock sa 33.37 yuan. Bumaba ng 6.68% o 2.39 yuan na may tinatayang 122 million yuan na kapital ang lumabas. Ayon sa isang insider na nagbahagi sa social media, ipinapakita ng bigla ang pagbagsak na ito na nagsisimula ng umatras ang malalaking investor. Dalawa ang pangunahing dahilan na binanggit. Una, napag-alaman na marami sa mga shareholder ng Mango Excellent Media ay mga shell company kabilang ang dalawang pondo ng National Social Security Fund ng China, ang Fund 1 and 2 at Fund 604 na may hawak na 16,08,855 million at 10.78 million shares ayon sa pagkakasunod. Ang ibig sabihin nito,
Ang pondo ng karaniwang mamamayan, kabilang ang pension at unemployment funds, ay posibleng nagamit sa mga questionableng operasyon. May isang netizen ang nagkomento ng sarkastiko na ngayon ay mas nauunawaan na raw kung bakit paulit-ulit na ipinagliliban ang retirement at tila wala nang magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Noong 8 ng Oktubre, inanunsyo ng Board of Directors ng Mango Excellent Media na nagsumiti ng nakasulat na pagbibitiw si Lo Zijon, ang Vice President ng kumpanya, dahil umano sa work arrangements. Matapos ang kanyang pagbibitiw, wala na siyang anumang posisyon sa kumpanya na nangangahulugang tuluyan na siyang umalis sa Mango Excellent Media. Ngunit bakit biglang magbibitiw ang isang matagumpay na Vice President? May ilang netizen pa ang nagsabing ang VP ng Mango ay tumakas na. Hindi malinaw kung si Lo Zijon nga ang tinutukoy, ngunit ayon sa ilan, mataas ang posibilidad. Hindi rin maiwasang itanong kung may kaugnayan ito sa kaso ni Yu Menglong. Ang Mango Excellent Media ay parent company ng Tianyu Media, ang ahensyang humahawak kay Yu Menglong. Patay sa mga pampublikong record, ang pangalan ni Yu Menglong kasama ang iba pang artista tulad ni Guo Zhenchen ay ginamit sa pagpaparehistro ng mga trademark company na may kaugnayan sa weapon manufacturing. Ayon sa isang post sa Xiaohongshu, nagtatag ang Tianyu Media ng isang studio para kay Yu Menglong noong 2016 at pagsapit ng April 2018. Umabot umano sa halos 1 billion RMB o humigit kumulang $140 million ang kita nito. Pagdating ng Setyembre 2018, isa pang studio ang nirehistro sa ilalim ng kanyang pangalan na saklaw ang mga industrial tulad ng medical equipment at agriculture. Isang hakbang na itinuturing ng marami na lubhang hindi karaniwan para sa isang artista. Ipinahayag sa naturang post na ginamit umano ng Tianyu Media ang studio ni Yu Menglong bilang daluyan ng money laundering at iligal na kita. Kapag may naging problema, si Yu Menglong ang umunoy isinasalang sa pananagutan kahit na wala siyang pagmamay-ari at niwalang access sa mga kinita. Batay sa mga paratang, sa ilalim lamang ng pangalan ni Yu Menglong, tinatayang umabot sa $270 billion ang naipasok sa ganitong mga operasyon. Nang matuklasan ni Yu Menglong na ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan sa pagrerehistro ng mga kumpanyang may kaugnayan sa krimen at sa mga operasyon sa pananalapi, sinubukan umano niyang umalis sa Tianyu Media. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, siya ay tinakot na sasaktan ng kanyang pamilya dahilan upang mapilitan siyang manatiling tahimik at manatili sa kumpanya. Isang insider ang nagbunyag na ang tagapagtatag ng Tianyu Media ay si Jiang Huiyi na nagmula umano sa Taoyuan, Hunan Province, at siya rin ang itinuturing na pangunahing tagapagdisenyo at aktual na operator ng tinatawag na Mango Convergent Media Model. Noong 2003, si Jiang Huiyi ang nagtaguyod ng pagkakatatag ng Tianyu Media sa Shanghai at kinilala rin siya bilang mahalagang personalidad sa likod ng matagumpay na TV show na Supergirl. Ayon naman sa mga pahayag ng Feng Shui Master na si Ma Shan sa kanyang mga programa, bagamat nakikita sa labas bilang isang entertainment company ang Tianyu Media, ginagamit umano nito ang negosyo ng mga celebrity bilang panakip sa mga malalim at lihim na aktibidad kabilang ang money laundering, iligal na kalakalan ng armas at mga paniniwalang may kaugnayan sa okultismo. May mga alegasyong nagsasabing ang kumpanya ay nagsasagawa ng mga ritual na may kinalaman sa tinatawag na little ghost na inilalarawan bilang mga simbolikong espiritual na paniniwala sa tradisyonal na pangkukulam na di umano'y ginagamit upang palakasin ang impluwensya at kasikatan ng ilang artista. Matagal nang umiikot ang ganitong mga chismis sa loob ng industriya ng aliwan sa China, subalit ang kaso ni Yu Menglong ang muling nagdala ng mga ito sa sentro ng atensyon. May ilang hindi beripikadong ulat pa na nagsasabing ang mga tinatawag na little ghost ay maaaring gamitin sa mga ritual at sa pamamagitan ng mga partikular na dasal o incantation ay sinasabing nagkakaroon ng impluwensya sa katawan ng isang artista upang maisakatuparan ang ilang layunin, kabilang ang mga seremonyang may sakripisyal na elemento. Ayon pa sa mga paratang, mas pinipili umano ng Tianyu Media ang pagkuha ng mga lalaking artista na may maselan at mala-feminine na anyo at banayad na disposisyon.
Sinasabing ginagamit sila sa iba't ibang paraan mula sa sexual na pagsasamantala hanggang sa mga transactional na relasyon sa mga taong may kapangyarihan bilang bahagi ng mas malawak na sistema ng panunuhol at kontrol sa loob ng industriya ng aliwan. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga bagong revelasyong ito? Maaari ninyong ibahagi ang inyong pananaw sa comment section sa ibaba at huwag kalimutang lumagda sa petition para kay Yumeng Long. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode.